Hello guys, kamusta po? So ngayon sa makikita nyo, ngayon ay nasa MU Havoc ako ngayon. So gumawa na ako ng panibagong or gumawa na ako ng account dito. Kasi dun kasi sa adventure, may adventure pa naman ako. Ang account ko dun kaso medyo boring kasi yung ka-merge namin parang dead server tapos nag-merge sa isa pang dead server. Pero um, ano naman, tapos na yung mga daily quest ko dun sa adventures. So, gumawa ako ng account dito sa Havoc. Kaso nga lang, tulad ng nakikita nyo sa title o sa thumbnail, titignan natin kung ano ba yung mga maganda at hindi maganda kapag lumipat ka ng Havoc. Kung galing kang adventure, alam mo na kasi yung mga basic kung ano yung papalakasin, kung saan magpapa-level at saka kung yung anong uunahin. Tsaka pagdating na dito sa mga boss, mga ganun, alam mo na kung anong gagawin doon. So hindi tulad nung nasa mga yung mga taga-ibang bansa, hindi parang nangangapa pa sila. So kahit na free to play ka lang dito, madali kang lumakas dito sa server na to. So pangalawa, madali lang yung items dito. So kung makikita nyo, ito, bago pa lang to, siguro magdadalawang araw na yata. Kanina lang dalawang araw. So, ang bilis ko makabuo ng items dito. May mga reserva pa ako dito. Ayan. So, mabilis lang. Tapos, yung availability ng mga items. Ayan. Pero kung sa sa adventure, talagang wala kang makikita ditong mga items, halos paunahan talaga. Tapos, ano pa ba? Dito, wala masyadong toxic. Hindi tulad sa adventure. So, hindi ko naman sinabing walang toxic dito. Meron naman. Pero, hindi tulad dun sa adventure talagang, talaga, trash talk. Kung trash talk talaga. Masaya din naman pag ganun. Pero dito, wala masyado. Siguro, dahil na rin sa salita. Kasi iba yung salita dito. Tsaka, ang napansin ko lang din, so isa nga pa pala, napansin ko lang, dito sa server na to, hindi masyadong malag. So, siguro dahil konti lang yung naglalaro, or sa server lang talaga. Kasi dun sa sa adventure, naglalag talaga siya. Kahit na maganda yung specs ng phone mo. Sa PC naman, hindi kasi ako gumagamit ng PC, puro phone kasi ako. Ayan. So, dito hindi masyadong malag para sa akin, sa na-experience ko. So, yun yung isa sa mga maganda dito para sa akin. So, ano pa ba? Isa pa, madaling magkaano dito. Yung sa wing, yung sa first wing dun sa adventure, hirap na hirap kang pumunta dito sa sa excellent. Dito madali lang. Although may naman dito, PK talaga, pinapatay ka ng mga ibang player dito. Pero kung ikukumpara ko to dun sa adventure, mas madali lang talagang kunin yung dito, yung excellent boss. So kung makikita nyo, naka na ako, nakapag naka first wing na ako. So free to play lang to. Hindi ako makapag-top up kasi dito sa sa hub. Yan, nakikita nyo, may first wing na kasi madali lang talagang kunin. So, ano pa ba? Yun nga lang, yung mga kausap mo, hindi tulad sa adventure na marami kang mga kausap. Dito kasi wala masyadong Pinoy. So, hindi ko naman sinabing walang Pinoy dito. Meron naman. Kung titingnan nyo, may dito, Pinoy Guild dito. Saan ba yun? May mga Pinoy din dito na naglalaro. Ayan. So, tingin ko, naglalaro lang sila dito, pampalipas lang. Kasi siguro, tapos na yung daily nila sa, sa adventure. So, yun. So, makakapag ka rin, may explore mo yung game, marami kang may kilala. So, yun yung mga, mga magagandang, siguro magandang side kapag nag-transfer ka from adventure to Havoc. So, madali na lang sa'yo. So, siguro sa una lang. Pero pagdating naman sa mataas na reward na, siguro yung malakas mag-top up tsaka yung sa diskarte. Yun yung kagandahan pag lumipat ka. Pero yung hindi naman maganda pag lumipat ay kung ikaw ay Pinoy or Asia or adventure server papuntang Havoc.
So, unang-una, magkakaproblema ka sa top up. Dito, ang top up kasi dito, available lang siya PayPal, credit card, yung Visa or Mastercard, kung meron ka pag ganun. Pero pag wala, pahirapan talaga. Tsaka yung may available dito, pag clinic mo yung recharge, may available na GCash tsaka phone, yung sa load. Pero hindi gumagana yun. Sasabihin sa'yo not available sa country. Kasi nga, sa ibang lugar kasi to, ibang server. So, nasa Asia tayo. So, isa yun sa mga problema pag lumipat ka. So, pangalawa naman, so sabi ko kanina, mahirapan kami pag-usap dito kasi Portuguese kasi yung salita dito, yung medyo may pagka-Spanish na salita. Tsaka konti lang ang Pinoy. May makakausap ka na Pinoy pero konti lang sila dito. Kasi ang tingin ko matitira dito yung mga nagta-top up talaga na mga taga Brazil. So hindi mo na makakausap yung mga yon kasi makakausap mo naman English, pwede naman English. Tingin ko yung mga Pinoy kasi dito parang intro lang talaga. Parang lilipat na or babalik na sa adventure pag dating ng mga ano na nasa Rebirth 3 or 4. Siguro kung may magsistay na Pinoy dito, konti lang. So, makikita nyo naman dun sa adventure, pagdating ng Rebirth 4, nasa ano na lang kayo, 5, 6. Siguro pagdating ng mga level na yun, yung mga Pinoy, wala na dito. Or siguro meron isa, dalawa. So, yun lang ang hindi magandang side kapag Pinoy ka, tapos nag-transfer ka from adventure to Havoc. So, yun, top up, yung sa kausap mo, may pagmurahan ka dito, kaso English nga lang. So, yun, isa pa, konti lang yung, hindi katulad sa, hindi tulad sa adventure. Dito kasi pagdating sa mga, napansin ko lang, dun sa boss, konti lang, yung umaattend sa guild boss. Tapos, yun nga, yung time din, so hindi maganda kasi, isipin mo naman dun kung sa adventure magigil boss ka ng tanghali, dito magigil boss ka ng madaling araw, alas 12 ng hating gabi, gigising ka pa ng ganun. So medyo iba kasi yung oras natin, so isa yun sa mga hindi maganda. So ano pa ba, siguro isa sa mga maganda rin na side yung ancient boss kasi konti lang kayo mag-aagawan dun. So, malaki ang chance na makakuha ka ng mga magagandang item. And so, gumawa ako dito kasi kasi iba naman yung oras. So, hindi magkakasabay dun sa mga event. So, yun lang guys. So, yung mga pagkakaiba nila. So, alam ko maraming mga Pinoy din dito naglalaro sa iba't ibang servers. So, talagang karamihan talaga dito hindi makapag-top up ng maayos dahil hindi available yung gamit natin dun sa adventure dito. So guys, hanggang dito na lang po at marami pong salamat.